nakuha ng Philippine Dragon Boat Team. Pero dahil hindi sila itinuturing na national team ng Philippine Olympic Committee o POC at ng Philippine Sports Commission o PSC, nagawa nila ito sa kabila ng kawalan ng suporta mula sa pamahalaan. Tila hindi rin sila maambunan ng kahit insentibo man lamang ng mga nasabing ahensya. Giit kasi ng POC, ang Philippine Canoe Kayak Federation lang ang kinikilala ng International Olympic Committee sa larangan ng Dragon Boat Racing. At ayon pa sa komisyon, maaari namang magpasailalim na lang ang Philippine Dragon Boat Team sa Canoe Kayak Federation. Ang tagumpay ng Philippine Dragon Boat Team sa kabila ng kanilang mga paghihirap, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para po sa ating talakayan, Dragon Boat Team pa rin tayo. Narito sa studio si Judith Hakim, Board Director ng Philippine Dragon Boat Federation. Judith, good morning. At ang, kausapin na natin, taga-Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia. Chairman Richie, good morning po. Good morning, Igan. Okay, welcome back sa mga kasama mo at congratulations muli. Hindi naman maitatanggi talaga yung gold medal. Okay, sa suporta, kanina sabi ko, pasalamatan yung mga sumuporta. Ang dami nyo palang sponsor. So, hindi rin kayo parang yung aping-api na ang dating salat na salat, di ba? So, sa ngayon, talagang may mga suporta na sa iba't ibang sektor, pero sa panig ng mga dapat ahensya ng gobyerno, doon kayo nakulangan ba? Ganun ba? Ano ba yung... Medyo mahaba po yung, kung babalikan po, medyo masalimuot po. Pero... alas 8 lang tayo. Hindi, go ahead. Pero po, nagpapasalamat po kami lalo na dun sa suporta ng taong bayan. Kasi po talagang, yung kahit naman po sinong atleta tanungin po natin, yung ginagawa po na tagumpay, lahat po naman po yung inaalay po para po sa... Pati nga sa media, nagtampo daw kayo, di ba? Hindi naman na kami hindi nga may alam. Paalisan lang kayo nung nalaman namin. Baka konting ano lang sa komunikasyon siguro, no? Sana po ito po yung simula na maayos po lahat ng mga problema, sir. Tampo kayo dahil puro askal daw yung iba. Hindi naman. Judith, ito na, simula na ito ng tulungan, no? Kesa yung sisihan. Mas maganda dahil maganda yung simula natin. Gold medalist na kayo, tapos world record, ano pa kayo, di ba? May mga na-break na world record. Actually, Sir Idol, Sir Igan, hindi naman po ito yung first time namin sumali sa World Championship. Defending champion kayo, di ba? Nagkaroon na po kami ng dalawang back-to-back na gold. Tapos ngayon po yung pangatlong beses na nag-gold po kami sa ano. Kaya lang ito po yung pinakamarami kasi 5 golds po ang na-ani po. At kanina, habang kausap ko sila, sa kabila ng mga ganyang mga konting intriga, mataas naman ang moral, no, ng ating Philippine Dragon Boat Team. At tuwan-tuwa nga sila at wala silang bukang bibig kundi ang mamamayang Pilipino. Ha? Opo. Tuloy nyo lang yan. Ito, pakisagot na. Sir Richie, okay. Sila hindi member ng Philippine Olympic Committee tsaka ng Philippine Sports Commission. Tama ko ba yun? Itong nangyari, Igan, dati, they were independent. No, mayroon silang sariling asosasyon. Okay. Now, mayroon direktiba yung IOC na itong Dragon Boat magiging isa sa mga disiplin sa kanukayak, no? Ayun, kanukayak. Umbrella siya. Umbrella. So, parang ayaw ng Dragon Boat Federation na magiging palalim doon sa kanukayak. Silang may ayaw. Silang ayaw, no? So, it was a choice. Iba yata yung Dragon Boat sa canoe tsaka kayak. Pareho din yan sa water polo, no? Water polo, iba din yun sa swimming. Pero IOC na ang nagsabi. Oo, so under sila sa swimming din. No? So, in effect, because of that, nawala silang recognition ng Philippine Olympic Committee, no? And consequently, kami naman sa Philippine Sports Commission, meron kaming policy na i-recognize lang yung asosasyon na sa ilalim ng Philippine Olympic Committee. So, medyo natali na rin yung kamay namin na hindi na kami makasuporta dahil hindi na sila recognized ng international body. No? Baka pag tinulungan nyo naman, malaman ng iba ring independent asosasyon na humingi din ng tulong sa inyo, baka kuyugin kayo doon ng pondo. So, pero dati sumusuporta kayo? Malaking suporta namin. Malapit sa 60 million ang gastos ng gobyerno dito. Sa Philippine Dragon Boat? Sa Philippine Dragon Boat. From 2003, no? Tumigil hanggang 2003, tama ba? Hanggang April lang this year, no? Nawala na. No? So, hindi naman siguro magiging kasing galing itong mga bata ito, no? Kung hindi sinuporta, no, ng gobyerno since 2003, no? So, parang develop na rin sila. Ito na rin yung parang resulta ng training ngayon. Resulta ng training. So, April nung nalaman nyo, anong...
Bali sir, kami, kinokontest nga po namin yun. Kami po, nire-recognize namin, nire-respeto namin ang Philippine Sports Commission, ang Philippine Olympic Committee. Wala po kaming parang away. Kasi po yung NSA po namin, nag-exist po yan for several years, for many years po na nagbibigay po kami, consistently po, nagbibigay kami ng medal para po sa Pilipinas. In fact po, noong 2005, na-sweep po namin yung 6 na ginto sa Southeast Asian Games. And we were even bestowed as the National Sports Association Most Outstanding NSA sa Pilipinas. So, nagdamdam po kami dito sa naging direktiba na pinataw po sa amin ng Philippine Olympic Committee. Kasi po para po bang nung April, napagkaitan po kami ng recognition. Yun po talaga ang pinaglalaban namin ngayon. Kasi, hindi yung pera. Para po kasi sa amin, sir, yung pong sport na Dragon Boat is a distinct discipline po at hindi po siya under ng kanukaya. Kasi magkaiba po kami ng Pero hindi nila kasalanan. Kasalanan ng IOC. Hindi po, kasi Diba? po sir, medyo Sabi po, mailalim daw kayo doon. masalimuot po kasi yun sir, kasi po ang stand po ng aming federation po, ang International Dragon Boat Federation, of which member po yung aming NSA, is recognized naman po ng Olympic Council of Asia. At saka kung i-review po kung sino po yung mga members ng Philippine Olympic Committee, hindi naman po lahat Olympic sport, hindi po kami nag-iisa. So parang yun po yung medyo dinadamdam namin na hindi lang naman kami bakit po ang IOC lang ang tinanong. Meron din naman po kami kung saan kinikilala rin yung IDBF namin, yung federation po namin like po Yung Olympic Asian Committee. Siya pong nagpatakbo ng Asian Games at saka ng Asian Beach Games. Pero teka, may Asian Games eh. Paano, Richie, kasama pa sila sa Southeast Asian Games? Southeast Asian Games sa November. Kasi okay na, di ba? Parang yung panalo nila, magandang... Naku, ano po, yun nga pong iniyakan ng dugot pawis sa mga atleta kasi hindi nga po kami nakasali nung huling Asian Games. Nagkaroon po ng kontrobersya with the Philippine Olympic Committee kasi hindi nga po yung pinaghandaan po ng koponan namin para makasali lang po dun sa Asian Games. Yun nga pong Ano bang requirement para makasali sila sa... Kailangan maging membro sila ng isang asosasyon. Maging member. Dati naman po kaming member, yun nga po Hindi nga, ngayon na ngayon. Wag na nating talikuran kasi sayang yung sayang itong inyong grupo. Ngayon, para sa karangalan ng bansa, willing ba kayo uling pumasok sa... Po, alam po ito ni Sir Richie, yung amin pong, katulad na lang po, nung nagkaroon po ng sigalot, yung amin pong mga coaches, natanggal po ito. Parang kumbaga biglang na lang nagkaroon ng kautosan na iba na yung coaches. So syempre po medyo naging demoralized kayo. Yung transition po naging parang masalimuot po para sa parehong party. So eto nga, solusyon na tayo. Ayaw nyo talaga. Siguro po usap talaga para masulat po yung kasi hindi pwede na maisalik. Gusto nyo sumali, ayaw nyo naman sumama. Parang ang hirap. Kasi po yung sport naman po namin about teamwork, about friendship, about brotherhood po. So inaano po namin. Actually, kayo na po nagsabi, hindi naman kami ganun kakilala before. So kami po nagsisikap. Hindi, kilala kayo dati nakikilala eh. At may mga kasama ko sa UST, kasama nyo nagtitrain sa Manila Bay pa nung araw eh. Okay, Richie, paano to? Mamaya, pupunta sila sa Pangulo. Siyempre, idadaing ito. Baka naman ang Pangulo hindi alam yung big picture. Yeah. Papatawag kayo. Alam niyo naman kami. Alam niyo naman kami sa Philippine Sports Commission, bukas naman yung pinto, no? Anytime na pupunta sila sa opisina, pwede namin siguro pag-usapan ito with the POC kasi kahit anong gusto ng gobyerno na i-recognize ang Dragon Boat, kung ayaw ng POC, hindi pa rin sila pwedeng sumali sa Southeast Asian Games. Diretso ng POC yun, no? Silang nagpapatakbo niyan. But nagusto kami ni Kong Piping kahapon at saka yung sa Kanukayak, willing naman sila to sit down and talk. Ano bang solusyon nito? Okay na yun, ha? Medyo maganda yung pag-usap na yun. Opo, kami naman po kilala naman po namin si Chairman naman po nakikinig naman po sa amin. Kaya lang po, syempre, hindi nyo naman pumali sa amin na pag ganyan po may mga, actually, pumunta nga po ako dito, medyo naluluha nga po ako kasi unang-una gusto kong i-welcome yung mga atleta namin sa matagumpay nila. Tapos, alam naman nila nandito ka eh. Opo, personally, gusto ko pong batiin yung unsung hero para sa buhay namin. Yung asawa po kasi ako ng isang atleta, pero siya lang po hindi nakasama dahil nga po sa nangyari mga problema na to. Meron po kaming unsung hero na kaisa-isang hindi nakasama po dun sa Tampa. So binabati ko po siya at I love you po sa kanya. Isang I love you. Bigla ko napingi. Okay. Tama lang yan. Pero ang dasal ko total, eto, nag-uusap na. Hindi dati na parang masama pa sa loob. Eto, binubuksan nyo na lahat yung nasa loobin nyo. May maganda resolution na po ang inaasa namin. Judith, salamat ha. Thank you po. Congratulations din. Salamat po. Kabahagi kayo sa paghihirap na yan. Judith Hakim po, Board Director ng Philippine Dragon Boat Federation.
Chairman Richie Garcia, pagbalik mo, good news na tayo, ha? At tayo mag-host ng 100 years ng 100 years ng Southeast Asian Games. Asian Games. Ayan, yan po ating talakayan. Narito po si Rhea Santos. Guess ko si Igan, salamat. Samantala mga kapuso, 60 kilometers per hour na speed limit. Sinimula na pong ipatupad sa Macabagal Boulevard sa Pasay City ngayong araw. Ang ilang lumabag na motorista nasampulan na ng MMDA. May live report si Dante Perelio. Dante, kamusta na? Yes, Rhea, formal na ngang inilunsad ng MMDA ngayong araw ang pagpapatupad ng 60 kilometers per hour speed limit dito sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Pasay City. Rhea, mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nanguna sa unang araw ng panghuhuli ng mga motoristang lumalabag sa itinakdang 60 kilometers per hour speed limit dito kaninang alas 6 ng umaga. Rhea, may lapad na 35 meters at halos 5 kilometers stretch ang Macapagal Avenue, kaya naman mabilis ang patakbo ng mga sasakyan dito. Tinatayang may 57,400 na sasakyan ang dumaraan dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 kada araw. Mula taong 2005 to 2011 naman ay nakapagtala na ang MMDA ng 1,416 na kaso ng aksidente rito at talamak rin daw ang drug racing dito, kaya naman napapanahon na raw ang pagtatakda ng speed limit para maiwasan ng mga ito. 2,000 pesos, Rhea, ang multa sa lahat ng uri ng sasakyang lalabag pag nahuli. Di hamak na mas malaki ito kumpara sa 1,200 pesos na multa na ipinatutupad sa Commonwealth Avenue. Laking gulat naman, Rhea, ng mga nahuling motorista. Ang iba naman sinubukan pang makiusap pero wala ring nagawa. Hindi ko alam eh. Bakit po? Kasi ang alam ko, Commonwealth lang ang merong ganun. Hindi ko alam na meron na dito sa Macapagal eh. Hindi nyo nakita yung signage dun sa kanto ng 60 Hindi ko napansin eh. Contact policy ito. Contact po. Yung talagang patitigilin na and then titikitan. Although hindi maniningil yung enforcer, Metrobank pa rin yung bayad. So, ticket muna din. Ticket lang, And but they can contest that. Pwede nila i-contest. Pwede nila patunayan na hindi sila nag-overspeed. May mga paraan po doon. Meron po tayong Traffic Adjudication Board. Rhea, bago nga ipinatupad ang panguhuli dito ngayong araw ay naglagay muna rito ang MMDA ng mga signage, pati nga kalsada ay minarkahan na rin. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Rhea. Alright, maraming salamat, Dante Perelio. Magbabalik pa po ang unang hirit. Diyan na kayo.